Ngunit ang pagbibigay sa Diyos at saka po hindi sukatan ng dami, kundi ito po ay sukatan ng Diyos. Hindi yan sukatan ng marami na ibinibigay, kundi ang puso mo na pinapamagay. Kasi ang babae malo, hindi na naman meron sa kanya, dahil mahal ng Diyos, ibigay pa niya ang para sa kakainan sa isang buwan. Kaya sinabi ng Diyos, kinalugan ng Diyos ang bahay ng Diyos. Pinasaya ng Diyos ang bahay ng Diyos. Why? Because He gave everything He has to the Lord. Mas mahalaga sa Diyos ang motibo ng puso kaysa sa halaga na meron ng Diyos niya. Kung paano ang puso natin sa pagbibigay, tama din ang motibo ng puso niya. Kaya tandaan mo ito, ang Diyos ang magkakaroon sa lahat ng iyong pangangailangan. Sa muling-muling po natin, the Lord will supply all your needs according to His riches in glory. Tingnan niyo po, pagpapagin po. Diyos ang pinagmulan ng lahat ng pagpapakala. Hindi lang siya nagkakaroon, kundi nagkakamanita. Layunin ng pagpapala para sa mabubuting gawa. Kaya ang pinagpapala ng Diyos para tumulong sa iba. Kaya ang pinapasagana ng Diyos para ipakita mo sa iba ang pagpapala ng Diyos. Amen. Hindi po na gano'n. Pag pinagpala ka ng Diyos, sarili. Hindi po. Pinagpapala tayo ng Diyos, pinapasagana tayo ng Diyos, kasi ang layunin ng Diyos para ipakita natin kung gaano siya kabuti. Para ipakita natin kung gaano siya katapat sa kanyang mga lingkod. Para ipakita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kapatid, tandaan po natin, 2 Corinthians 10, 9, 8-10, sabi dyan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. And in verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng dinihin natin at pinakain sa mainin, ay siya rin magbibigay sa inyo ng dinihin at magpapalaw ito upang magbunga ng sagana sa inyo. Okay, ang loob. Tingnan niyo po kapatid, Paul was encouraging the Corinthians and even us. Kapatid, kung tayo po ay nagbibigay sa Panginoon, tandaan po natin, alam ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa. That's why He gave your needs, not wants. Bakit ano po ang pagkakaiba ng needs at wants? Ang needs, ito yung kailangan. Ang wants, ito yung luho. Hello? Hindi niyo po ang need. Ang needs, kailangan mo araw-araw. Ang wants, yung luho mo lang. Hindi mo po kailangan. Pero ang kailangan mo kapatid, malinaw sinasabi na, the Lord will supply all your needs according to His riches in heaven. According to Philippians chapter 4, verse 10. Ano sabi yan? Buwas sa kanyang kayamanan, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan mo sa pamamagitan ni Kristo. Remember po, when Jesus feed the 5,000 people, ano pag ginawa ko yun? Ano po yung conversation with Him? Ano po yung conversation with Him? Brother, diba? Tinanong niya ito na kung saan Filipe, ginagawa ng tao. Nakita ka ito na napakarami. Okay? Sabi niya kay Filipe, may pera na tayo, may pagkano tayo, pwede natin makain dito sa libuhin ng tao ko. Ano sabi ni Filipe? Panginoon, kahit makapag-report ko tayo ng isang taon, hindi ko namin
paningin ko doon. Sa paningin at pananaw ng tao, may hinaya. But the Lord knows the answer. At alam niya ang gagawin na may taong tutulong, may bagong gagamitin. At dumating na ako kung paano ito at sinabi na ako. Meron po dito 5 tinapay at 2 isda. Kapatid, alam ko ibig sabihin ko nun. Gagamitin ng Diyos yung 5 tinapay at 2 isda para pakainin ang libo-libong katao. At ganoon na ito nangyari. Tingin mo ba, ang 2 isda at 2 tinapay, makasya ba sa 50 katao? Siguro, ganun na lang. Ulit-ulit na lang. Ganun sila ulit-ulit na lang. Tama ka. Hindi. Sabi sa Biblia, sumobra pa. Sumobra pa yung ibinigay. Sumobra pa yung pinain nila. Kaya kung nakikot pa. Hindi yung ginagawa ng Diyos. Ang sabi ko dyan, this is not the needs of the people. Alam ng Diyos ang kailangan ng tao. Kaya pinagdato ang tao. Kasi alam niya ang kailangan ng tao. Kailangan naman tayo sa tao. Why? Kasi umaga pa lang, kasama na natin sa paglalakbay at nakikinig sa kanya. Okay? Jesus used the offering of the boy, 5 loaves and 2 fishes. Para saan? Para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa maraming tao. Kapatid, sa ating pananaw, napakahirap pangyayin ng libot na tao. Eh, doon nga sa walang mga tao, di ba? Minsan, nagkukulang pa. So, ano po sabi sa atin? When we offer, kapatid, God knows your needs. God knows yung kailangan mo araw-araw. Kaya wag kong matakot magkaloob. Kung kaya ibigay ng Diyos sa 5,000 na tao, kung kaya pagpalain ng Diyos ang tao, kung kaya pagpalain ng Diyos ang babae dito sa serpeta, kapatid, kaya ka magpalain. Bakit gano? We are not talking about prosperity, but we are talking about blessing when you trust the Lord. Okay? Kasi po, yung process of giving is when you give cheerfully. And the Lord